Hello po mga ka-Jesnabs, welcome back po sa ating channel. Update po tayo sa PBB 2023. Ito, mayroon pong memo na inilabas ang Office of Undersecretary ng Human Resource and Organizational Development. Ito po ay guidelines on the grant of the FY 2023 performance-based bonus. So, ito na. Meron na silang pinapagawa sa mga regional offices at saka division offices, ano? Kasi nga tayong DepEd ay nakakuha tayo ng 80 points. So, pasado na po tayo. Pero maliban hindi na isinali yung mga units na identified na non-compliance sa PBB na requirements, ano? Mostly dito yung mga hindi ng PhilJIPs, ano, yung sa PhilJIPs, yung kasi yung problema, isang problema doon. Ito, meron silang pinapagawa sa ating mga division offices at saka mga schools para ito sa validated and duly signed Form 1 shall be submitted on or before October 20, 2025. Oh, napakagandang good news dyan, ano? So, sa October 20, magsasumitin na sila nitong Form 1. Ito po yung mga listahan ng mga qualified na mga individuals na teachers at saka non-teaching personnel na bibigyan nitong PBB 2023. So, nire-required na silang magsumiti ng mga pangalan dyan. Ito, meron silang na dapat naka-group yung mga nasa Form 1 para sa school level, elementary, school level, secondary, school division office at saka regional office. Ito, nagbigay ng instructions ang Office of the Undersecretary kung paano i-group, ano? So, yan. Ngayon, ang tanong ay sino ba yung pwedeng makatanggap ng performance-based bonus? Ito, syempre, una ay yung mga nasa DepEd na noong August 1, 2023 to July 31, 2024 sa mga teaching personnel. Sa mga non-teaching personnel ay January to December fiscal year 2023. So meron niyang buwan kung ilang buwan ka na dapat nandyan. Ito, tingnan natin ito, itong eligible personnel must have complied with the following requirements as prescribed in the AO25 IATF Memorandum Circular 2023-1. Una ay at least very satisfactory rating in the submitted RPMS forms within the given reglementary period. So, baka akala nyo per indicator ito, hindi. Ito po yung final na rating sa ating IPCRF. Tapos dapat nakasubmit ka ng SALN, Statement of Assets and Liabilities and Net Worth for the fiscal year 2022. Tapos no unliquidated cash advance within the reglementary period. No administrative or criminal case that were found guilty with final executory judgment in the fiscal year 2022. Ito, yung silent of service must have rendered at least 9 months service during the fiscal year. Yan. Otherwise, kung hindi ka nakag-rendered ng 9 months, dapat less than 9 months but minimum 3 months of the service will be entitled pro rata base. So, na lang
pro rata. So yan, napakagandang balita nito mga ka-GSNabs at inaayos na yung ating BBB. So kung deadline ay October 20, so more likely sa November ay ilalabas na yung notice of cash allocation yan sa DBM, ano? Okay guys, hintay-hintay na lang tayo ng konti. Anyway, thank you for having me. Pa-subscribe naman kung hindi nyo pa ito nagagawa. Bye-bye!